Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Atin na pong simulan ng ating gawain ngayong umaga. Inaanyayahan ko na po na magpunta ang lahat dito. Ayan. Para, masimulan na po natin ang ating gawain para sa Panginoon. Amen po ba? Isang palakpak nga para sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. We welcome you, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. And bago po tayo mag-start, meron lang po akong gustong i-share na verse. Aming verse of the day po natin. Ayan, 1 Thessalonica. Pero inano ko po to, hinanggang 16 to 18. 16, lagi kayong magalak. 17, laging manalangin. 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo. Amen po. Yes, Lord. Hallelujah. Ayan, sa team po natin na through the storm, tinuturuan tayo ni Lord na laging magalak. Lagi tayong manalangin kahit ang daming storm, ang daming problema na dumadaan sa buhay natin. And pinapaalala niya na lagi siyang nandyan. Na siya lang yung pwede nating kapitan at na siya lang yung pwede nating maasahan sa mga ganong pagkakataon. Amen po. Hallelujah, Jesus. Lord, welcome your presence, Panginoon. Lord, ikaw ang kailangan namin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking katawan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan hinapahiran na kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa akin. Yes, Lord. Anong habag sa tulad ko, ikaw ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ko sa aking katawan. Inibig mo ko nang di kayang
tumbasan, niyakap mo ako sa aking kalunan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking kalumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas Hallelujah, Jesus. malawak We worship you, God. We honor you. Hallelujah, Jesus. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ko nang di kayang tumbasan. Yakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ko nang di kayang tumbasan, yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan, yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig
karumihan, inibig mo ako. O minsan ba, niyakap mo kami, O Panginoon? Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na pahiran na kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak. Hallelujah, Lord. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na pahiran ng kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan, Hallelujah, Lord. Kadakilaan mo, Panginoon. Ang aming pupurihin, Panginoon. Ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ang dakila sa lahat, Panginoon. ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan, O Jesus, sa'yong kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yong karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yong kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yong karangalan, kapangyarihan ngayon at
Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangal sa buhay Yes, ko. Lord! Hallelujah! Ikaw ang aming itatanghal sa aming buhay, O Panginoon. Lord, wala nang iba, Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Lord, napakasarap simulan ng umaga, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! O minsan pa, Jesus! Jesus! Hallelujah! Jesus, ikaw ang aming Diyos! Ikaw ang dakila sa lahat! Hallelujah! Jesus, sa'yo kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Aming Diyos! Aming Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang karangalan, Panginoon! Jesus, sa'yo Hallelujah! karangalan, kapangyarihan ngayon at Pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di makapantayan. Minsan pa, Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. o minsan pa, pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Let's clap our hands for the Lord. Hallelujah! Yes, Lord! Tunay nga, Panginoon, na napakasarap ng presensya mo, Panginoon. Lord, umagang-umaga pa lang, Panginoon, ikaw na ang aming nararanasan, Panginoon. Ikaw na ang aming nakikita, Panginoon. At Panginoon, nais ka pa naming maranasan, Panginoon. Nais ka pa namin, Panginoon, na purihin, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na maranasan ang iyong yakap, Panginoon. Ang presensya mo, ang iyong pangungusap, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa napakagandang umaga, sa napakasarap na presensya, Panginoon. Lord, naniniwala kami na hindi ka pa tapos, Panginoon. May sasabihin ka pa, may gagawin ka pa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Diyos, Panginoon, ang dakila sa lahat. Jesus, Panginoon, ang aming Jesus, ang aming tatay, ang aming kaibigan, Panginoon, ang aming hari, Panginoon. Lord, wala na
kaming masabi kundi salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa amin. And right now, Panginoon, nais ka naming itaas, nais ka naming papurihan, nais ka naming pasalamatan, Panginoon. Lord, nararapat lamang sa iyo, Panginoon, ang aming papuri, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, ikaw na ang bahala sa aming gawain, Panginoon. Muli namin, Panginoon, na idinadalangin ang tatayo sa iyong harapan, Panginoon, na itatago mo, Panginoon, dahil ikaw ang makikita ng lahat ng nandito, Panginoon. Ikaw ang mararanasan ng lahat ng nandito, Panginoon. Ikaw ang yayakap sa lahat ng nandito, Panginoon. At ikaw ang mangungusap sa aming lahat, Panginoon. Muli po, maraming salamat. Sa iyo ang kadakilaan, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming dakilang Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon. Sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. In Jesus' name, Amen! Yes, ilang buwan na lang, tag-ulan na. Ma-apply na natin yung through the storm. Joke lang po. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, marami po salamat sa lahat ng gumising ng maaga para po umattend ng Dawn Watch natin. At of course, yung ating mga workers and ministers para po matuloy at magawa natin itong gawain ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, amen. So, kamusta naman po ang bawat isa? Ilang araw na lang po matatapos na yung April at May na po. Happy anniversary, Abundant Life Church! Happy 11.5. Ayan. 11.5 kasi hindi po kami magkasundo nung nakaraan kung 11 or 12 ba. Pero sa aming pagsasaliksik, 11 years na. 11 years na, no sis? Ayan, 11 years. So excited na tayo sa ating anniversary. So hindi ko na po patatagalin. Magandang umaga po sa lahat. And today po, ayan, mag-recap lang po tayo ng mga preaching po. Ayan. Yung sa akin po. Siyempre, yun po yung alam ko eh. Ayan. So, ginawa ko po siyang series. So, yung first preaching ko po, wala po siyang title. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng title ngayon. How to Survive a Storm. So, may tatlo po tayong bagay na pinag-usapan nung Wednesday prayer night. So, pinag-usapan po natin yung wings of an eagle, and then building your house on the solid rock, and then being rooted in Christ like the palm trees, no? Amen. Pinag-aralan po ng mga kabataan kagabi yung firm foundation, yung pag yung faith po natin, yung belief po natin is kay Jesus. Amen. Praise God. And then nung Sunday service naman po, ano pong sumunod natin pinag-aralan? Ayan. What if tayo naman po yung nagkukos ng storms? Ayan. What if the storms we cause to others, storms we cause to the Lord, and storms we cause to ourselves? Ayan. Ang pinag-aralan po natin dyan is yung kwento ni Jonah, yung kwento ni Paul, at yung kwento ni Adam and Eve. Ayan. So ready na po ba kayo? Ready na po ba tayo sa topic natin ngayong Dawn Watch? Amen. So, bago po ang lahat, ayan, may i-play po akong video. Sino na po nakabalita na nangyaring matinding pagbaha at ulan sa Dubai? Ayan. So, panonoorin po natin yan. Ready na po ba? Ready na? All-time media team? This week, the largest city in the United Arab Emirates got about 2 years' worth of rain in one day. And CBS's Chris Livesay reports they're still trying to get one of the world's busiest airports back to normal.
A parched desert turned into a lake. Some 10 inches of rain in a single storm. Water too much. More than the United Arab Emirates had seen in 75 years. Because there is so much of water here. It's absolutely horrendous. It's the worst I've ever seen it in Dubai. And we've seen some bad storms in the past, but this was like nothing else. It was like an alien invasion. The sky just kept on flashing thunder, non-stop, almost non-stop. I've never seen so much rain in all my life. In this oil-rich region, luxury vehicles plowed through the highways and streets transformed into muddy rivers, as futuristic skyscrapers were swallowed by ghoulish storm clouds. At Dubai International Airport, a wave of flight cancellations and delays, forcing the world's second busiest hub to warn passengers to stay away unless it was absolutely necessary. Schools were closed, homes destroyed, and shopping malls engulfed in water. But rescuers proved ready to evacuate more than just men, women, and children. Okay, let's go. Chris Livesay, CBS News, Rome. Amen. Praise God. Ayan. So, ayan po yung nangyari sa Dubai. Nung Tuesday lang po yan, April 16, no? Nagkaroon po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Dubai. Amen. At ano po yung mga narinig po natin dyan? So, narinig po natin na yung huling ganitong katinding ulan, ilang years ago? 75 years ago pa po. Amen, yung huling ganyang ulan. At wala pa po yung mga syudad na yan. Ginugal ko po. Hindi lang ako makakita ng picture. Pero disyerto pa talaga yung lugar na yan noon. Nung huli nilang naranasan yung ganyang kalakas na ulan. Partida po, wala pong bagyo niyan. Ha? Amen. And then, bigla na lang pong tawag dito. They were expecting na uulan at hahangin, pero hindi nila in-expect na ganun kalakas yung ulan at yung hangin. Ano pa ba? Yung ulan nila sa loob ng 2 taon, nilabas lang ng 2 oras. Sabi ko, oh my, Noah, sobra kang totoo. Imagine niyo 2 oras lang naka-experience sila ng ulan sa loob ng 1 taon. At ganyan na yung binaha sa kanila. Amen? What more pa yung sa time ni Noah na walang patidang ulan for 40 days and 40 nights. Actually, 150 days, di ba? Nag-aral tayo. 150, di ba? Amen. 150 days, no? Amen. So, i-share ko pa po itong isang video. Ayan, next page. Ayan, next slide. Ayan, para po makita po talaga natin yung gravity. Nakita niyo po yung waterfalls dun sa mall. Amen. Naalala ko tuloy nung nag-waterfalls dito sa kusina. Ayan. Hinahanap ko yung video natin na yun. Pakihanap niya. Gusto kong i-share na. Uy, nakaranas din kami ng waterfalls sa church. Grabe, ilang beses yun, no? Kada live group natin, hindi tayo nagla-live group. Naglalapaso tayo ng church. Amen. Praise God. So, i-play po natin yan. Ayan. This is Dubai Airport. And this is its train stations and shopping malls. This is inside the metro. Heavy rain has been battering the region, and the wind is so strong it's throwing furniture from balconies. Grabe, parang papel lang yung Never seen furniture. this much lightning in my life before. This is crazy. A year's worth of rain was dumped on the area in 24 hours, and the rest of the UAE was hit by what the government has called the largest amount of rain in 75 years. All operations at the world's second busiest airport, Dubai International, were stopped for around 25 minutes on Tuesday. People are struggling to escape the weather, even inside their own homes. That's the sound from inside someone's flat on the 26th floor of a 32-story building. And this cat, stranded in floodwater, was rescued by police as it clung to a car door. And just next door, in Oman, police say they've rescued 13 people in just a few hours. But authorities in the country have also reported at least 19 deaths. The intense thunderstorms were caused by a powerful subtropical jet stream, but are also likely to have been worsened by climate change. Ayan, praise God. So, napakatindi po ng bagyo, no? Amen. So, ang title po natin sa umagang pong ito is Lessons in the Storm. Ayan. Ano po ba yung mga lessons na matututunan natin sa storm, no? Ito po yung pinaka-recent na storm na nangyari sa isang panig ng mundo. Pero dito sa Pilipinas, marami rin po tayo naranasang bagyo. Sino po nakakaalala sa Ondoy? Na yung mga nakatira sa Marikina po ba yun?
Umakit na sila sa bubong ng mga bahay nila, no? Si Carmina Villaruel, nagpa-helicopter na. Sana all may kakilala sa, kilalang may helicopter, no? Si Christine Reyes, na-stuck na sa bubong. So, mahirap or mayaman, walang pinipili. Amen. And then, yung huli, yung pinakamatindi na naranasan ng Pilipinas, almost 11 years ago, is yung sa Yolanda, yung sa Tacloban. Talagang nasimot. Talagang pag nakita natin yung mga buildings doon, talaga namang na-flat sila. Pero sa lahat ng masamang nangyayari or sa bagyo na yan, ano ba yung mga bagay na matututunan natin? Ayan. So ipapakita po ako sa inyong 3 picture dito. Ayan. So 3 Bible character po yan. So sino pong makakahula kung sino po yung 3 dyan? So yung unang picture natin ay si Jonah. Ayan, dahil may isda. Dapat pala namili ako ng walang isda. Para hindi halata. Yung pangalawang picture po, sino? Si Jesus. Yung He calms the storm. Itong pangatlo, si Moses. Si Noah. Hindi. Siret. Siret. Pinrich mo to Mimi. Si Paul. Ayan, si Paul. Ayan. So maliban po kay Noah, ayan, ito pa po yung mga ibang Bible characters na nakaranas ng bagyo sa dagat. Amen. Praise God. Bagyo sa dagat. Kasi silang 3 dyan, nakasakay sila sa bangka or barko nung nakaranas sila ng matinding bagyo. So yung 3 taong to, yung pag-aaralan natin for today. So ito po yung ating mga reading materials. So Jonah 1, Acts 27. So kung binasa nyo po yung assignment ko, yung pina-assignment ko sa inyo, nung last Sunday preaching ko, panigurado po ako, nabasa nyo na yung Jonah 1 at saka Acts 27. Idadagdag na lang po natin yung Matthew 8:18 to 27. Amen. So hindi ko na po patatagalin. First pointer po natin, no one is exempted from the storm. Yan. Wala pong exempted sa storm. So nakita nyo naman po yung sa Dubai, no? Ano po bang meron sa Dubai? Meron sa Dubai, Dubai is one of the richest country in the world because they supply oil in different parts of the world. Alam niyo po ba dati walang tax sa Dubai? Yes, wala pong tax sa Dubai. Pag nagtrabaho po kayo sa Dubai, walang tax. Pati yung mga pagkain na binibili nyo, wala pong tax. Recently lang na lang po sila nagpa-tax sa Dubai. Pero a few years ago, wala pong tax sa Dubai. Tapos, the poorest of poor there can afford the most luxurious car. Kaya po nilang bumili ng mamahaling kotse. Ganun po kayaman sa Dubai, yung mga Lamborghini doon, parang kahit janitor afford. So ganun po kayaman ng mga tao sa Dubai, no? Talaga naman. So, pero sa nakita po natin sa kanila, no? Wala sa yaman, sa ganda ng kotse, wala sa mahirap, wala sa may sakit, sa magaling, sa Kristiyano or hindi Kristiyano. Amen. No one is exempted from the storm. Amen. So pag nakakaranas tayo ng bagyo sa buhay, hindi lang specifically tayo yung nakakaranas ng bagyo yun. Marami tayong nakakaranas ng bagyo yun pag may dumating ang isang delubyo or storm. Nakita naman po ninyo, no? Sabi po nung isa, yun na po yung pinakamaraming kidlat na nakita niya sa tanang buhay niya. And kung panonoorin niyo pa po yung video, 2 p.m. po yun. Pero para pong gabi na sa dilim. Ibig sabihin, ganun po kakapal yung ulap nung nararanasan nila. And wala exempted. Kahit magandang mall, mamahaling brand, mumurahing brand, talaga pong binaha sila dun sa mall. Amen. Napag-usapan nga na po namin ni Mika kagabi. Meron pa po mga nakuryente. Kasi kung papansin niyo, hindi nila pinatay yung kuryente. Diba dito po sa Pilipinas, pag ganyan nakatindi yung ulan, pinapatay yung kuryente. Sa kanila, hindi naka-on pa din yung kuryente. Yung kuryente po nila is underground. Nasa ilalim po ng lupa. Amen. And then ang Dubai, dahil madalang po silang umulan, wala po silang mga flood drainage. Ayan. So kaya pag umulan, nandun lang. Umaasa silang mag-evaporate din sa init ng araw. Kaya nung umulan ng matinding ganon, sobrang bumaha kasi walang dadaanan yung tubig. As in, nandun lang siya sa taas. Amen. Hanggang ngayon nga, actually, marami pa ring parts ng Dubai yung baha. Ayan, amen. Kasi nga, mahirap i-pump yung tubig. Pinapump nila yun kasi there's no way for them. Walang lalabasan yung tubig So, the best way for them to remove the water is to pump. Amen. Pero sa bagyo na yan, amen, makikita natin, no, walang exempted. Sa buhay natin,
walang exempted na pag nakakaranas tayo ng bagyo. Tayo, lahat as makakaranas. Ano pong sinasabi ng Panginoon dyan? Sabi niya po sa Matthew 5:45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rains on the righteous and unrighteous. Isa po ito sa mga paborito kong verse, no? Tayong mga Kristiyano, minsan madalas tayong magtanong, Lord, ako nagsiserve ako sa'yo. Ayan. Lord, ako ginagawa ko yung tama. Pero bakit mas nabibless sila? Amen. Bakit mas nabibless sila? Ako, sa paglalim ko sa Panginoon, no, hindi sila mas blessed. Kasi dito sa lupa, pwede kasi natin kumuha ng blessing na hindi galing sa Panginoon. Amen. At pwede rin tayong makareceive ng blessing na galing naman sa Panginoon. Amen. So, pag ang Panginoon nagpapaulan, hindi siya namimili ng, uulan ako sa bahay lang ni Sis Merla. Dahil kailangan ni Sis Merla na madiligan yung mga halaman niya. Hindi. So pag nagpaulan ng Panginoon, buong Angeles or buong Kawayan, amen. And hindi namimili ang Panginoon ng righteous or unrighteous, good or bad. Ang Panginoon, pag nagpaulan siya, will niya yun. Sovereignty niya yun. He is in control. Amen. So, sa buhay natin, every time nakakaranas tayo ng storm, ang gusto pong sabihin ng Panginoon is hindi tayo nag-iisa. Amen. Wala siyang pinipili. Amen. Gumagawa ng tama, gumagawa ng mali. Pag magdidisiplina siya. Pag magbibless siya. Amen. Naalala niyo po yung parable of the workers in the vineyard. Ano pong sabi ng Panginoon doon? Huwag kayong magagalit sa akin kung generous ako. Sabi ng Panginoon. Diba, may nagreklamo. Sabi niya, 8 hours ako nagtrabaho Ako nga, yung isa 6 hours, yung isa 4 hours, wag kayo, ako 1 hour. Pero lahat tayo pare-pareho ng sahod. Amen. Tapos anong sabi ng master dun sa mga servants niya? Wag kayong magalit sa akin kung generous ako. Kasi ang usapan natin, bibigyan ko kayo ng isang denaryo. Amen. Yung parable na yun, it talks about the salvation, the gift of salvation. No? Na wala po yan sa tagal ng pagsuserve natin sa Panginoon. Amen. Basta the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, even at your deathbed, kahit hanggang sa huling hininga mo, welcome ka sa langit. Amen. So, tawag dito, isa po yan sa mga bagay na, ewan ko po sa inyo kung tinatanong nyo pa, no? Pero pabatang Kristiyano, lagi nilang tinatanong, Lord, bakit hindi ako exempted? Ayan. Bakit mas marami pang mga masasama ang yumayaman? Amen. Mas marami pang masama ang umaasenso. Amen. At the end of the day, hindi naman kasi yung asenso, yung yaman, yung basis ng love ng Panginoon. Amen. Ang basis ng love ng Panginoon is yung mga bagay na hindi nami-measure sa mga bagay na material. Amen. Ang blessing ng Panginoon, nabibase yan sa peace. Amen. Ikaw na marami kang utang, pag nahiga ka, tulog ka, meron kang peace. Amen. Sino mga unang-unang nagsusuicide? Mga mayayaman. Ano pang problema ninyo, guys? Makakapag-beach kayo, makakapunta kayo saan, nabibili nila lahat ng gusto nila, pero bakit hindi sila satisfied? Amen. Tayong mga Kristiyano na ang dami-dami nating pinagdadaanan, tayo yung masarap yung tulog. Amen. Tayo yung panasapagkahinan natin tuyo, na may suka, na may itlog, na may itlog na pula. Ang sarap ng kain natin. Sila ang pagkainan nila steak. Diba? The most expensive food na sa harap na nila, pero hindi sila masaya. Amen. So, ang basis ng blessing ni Lord, wala yan sa mga material na bagay. Nakita nyo sa Dubai, yung mga kotse nila, high-end lahat. Amen. Pero nung umulan at bumaha, nasaan namang kotse nila ngayon? Amen. Meron pa nga doon, talagang pinasok ng buhangin yung buong kotse niya. Amen. Yung pinakita kasing video, yung mga nasa highway. Hindi pinakitang video yung mga kotse na nasa desyerto. Amen. So, talagang may mga nakita akong video kagabi, nung nag-research ako, talagang pagbukas niya, puro buhangin sa loob. Paano mo yung lilinisin? Amen. Magagamit mo pa yun. Amen. So, parang, at the end of the day, pag si Lord na disiplina siya, nagpadala siya ng storm, walang exempted. Amen po ba? Amen. Next pointer natin. During a perilous storm, your material things don't matter. Ayan. Sino po dito yung pag may bagyo, uunahin mo pa yung mga gadgets mo sa loob ng bahay nyo? Ay, amen.
Halimbawa, sige, lumilindol na, nandiyan na yung pintuan, nasusunog na, nandiyan na yung pintuan. Babalik ka pa ba doon? Hindi na, di ba? Amen. Seryoso, iaalay niyo yung buhay niyo para lang sa material na bagay. Wala, di ba? Hihilahin natin yan. Amen. Kahit yung titulo ng lupa. Yung titulo ng lupa, babalik ko sa loob ng bahay. Amen. Yung na-Ondoy, yung na Yolanda, wala na lahat yun. Amen. Alam niyo yung mga pinagagagawa nila nung may mga Ondoy tsaka Yolanda, pinagbabasag na nila yung mga bintana nila kasi nakukulong na sila sa loob, di na sila makalabas. Iisipin mo, Wari, ay, yung kamahal ng bintanang to. Or kaka-install lang ng bintanang to. Hindi, di ba? Pag merong bagyo, ayan, pag nasa death in life situation ka na, wala na yung mga material na bagay na yan. Halimbawa, yung sing-sing mo na, sabihin natin 50,000 nahulog sa baha, tapos malulunod ka na, hahanapin mo, Wari, yung 50K na yun na sing-sing. Wala na, di po ba? Yung iPhone, mahulog yan. Yung mga sasakyan, nakita naman ninyo, iniwan nila doon. Sa tingin nyo, bakit may mga naiwang sasakyan doon at walang tao? Yung mga tao, umalis na sila. Amen. Mas pinili nilang iligtas yung buhay nila. Amen. So pagdating sa mga dangerous situation, no, sa mga bagyong nakakamatay, wag na po nating gayahin yung asawa ni Lot. Yes, ano po yung nangyari sa asawa ni Lot? Lumingon po siya. Diba sabi po ng Panginoon, wag kayong lilingon. Amen. Kasi susunugin ko ang Sodom and Gomorrah. Bakit siya lumingon? Lumingon siya kasi, inisip niya siguro, nakalimutan niya yung niluluto niyang adobo. O diba? Niluluto ko adobo. Ay, ang saklap, naging asin ka dahil sa adobo, diba? Praise God. Amen. Kulang sa toyo. Ay, nasunog na pala, tapos wala naging asin siya, diba? Praise God. Namuro na yung plancha, nakasaksak. Amen. O, yung stove naka-on, hindi niya napatay. Praise God. So, pagdating sa mga bagyo ng buhay, amen, ano po bang mas mahalaga sa atin? Yung buhay natin o yung mga material na bagay na meron tayo? Na gusto pa nating balikan, na gusto nating iligtas. Pag po dumating yung perilous storm, wala na po yan. Nakita niyo po yung mall kanina, no? Meron pa doon po mga branded, mga Gucci, mga alahas, ganyan. Talagang mamahalin po. Dubai po yan eh. Talagang mamahalin po yung mga gamit. Wala na. Basa na lahat. Amen. Basa na lahat. Wala na silang magawa. Amen. So, tawag dito, pagdating sa perilous storm, question ko lang po sa inyo, church, ano po bang mas mahalaga sa atin? Yung mga material na bagay o yung buhay natin? Amen. Buhay, siyempre. Amen. Kasi pag nagkita kayo ni Lord, sasabihin ni Lord, di kita tatanggapin dito. Bakit po? Kasi binalikan mo, cellphone. Hindi kita tatanggapin dito kasi binalikan mo, sing-sing. Amen. Kayo po ba? Mapaproud po ba kayo sa sarili nyo pag nakita nyo si Lord? Oh, ba't nandito ka na, anak? Ay, Lord, binalikan ko lang yung nakasaksak na plancha, na kuryente ako. Eh. O, diba? Amen. So, saan po natin makikita yung verse na yan? Alam niyo po, ito, sa Jonah 1:5. Ito po yung binabagyo na yung barko ni Jonah, ha? Ano sabi dito? All the sailors were afraid and cried out, each cried out to his own God. And they threw the cargo into the ship to lighten the ship. Amen. So nung binabagyo yung barko ni Jonah, anong ginawa nila sa laman ng barko? Tinapon na nila sa dagat. Amen. Hindi na kasi mahalaga yun. Amen. Bakit? Kasi dahil may bagyo, anong nangyayari pag may bagyo? Anong pumapasok sa loob ng barko? Tubig. Amen. Anong mas madaling itapon? Yung cargo o yung tubig? Yung mga tao. Mas madaling itapon, amen, yung cargo kaysa sa tubig, amen. So, kaya nung binabagyo yung barko ni Jonah, during the storm, ang tinapon nila talaga yung mga cargo, no? Hindi na kasi mahalaga yon, ang mahalaga, mabuhay sila, amen. So, pag may dumadating na pagsubok sa buhay natin, si Lord, mayroong gustong alisin sa buhay natin. Amen. Gusto niyang i-lighten yung buhay natin. Baka matindi na masyado yung kapit natin sa mga material things. Amen. Praise God. Share ko lang po yung isa ko pong kapatid sa life group, no? Na nasanla po kasi nila yung bahay nila sa SSS. And inilalaban niya po talaga. As in talagang nagkikipag-wrestling siya kay Lord. So 2022 po, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, dude, I need help. Paano ba namin masasalba yung bahay namin? Sabi ko, alam mo, hindi ko alam yung solusyon dyan. Pero,
hindi ko alam yung eksaktong solusyon dan, pero alam ko yung solusyon na makakatulong sa'yo. Bumalik ka lang kay Lord. Ayan, sabi ko sa kanya. So that was December 2022. So bumalik po siya sa life group ng January 2023. So during January 2023 hanggang November 2023, talaga nagsastruggle siya kay Lord, no? So naghahanap sila ng bibili ng bahay para tutubusin nila sa SSS. Kasi pag nahila na SSS yun, maliit lang. So mas magandang mabenta na lang nila, bayaran nila SSS, at least meron pa silang take home. So, ganun po. So, talagang for the longest time, nagsastruggle siya kay Lord. Kasi pinaglalaban niya yung bahay nila. Kasi nga, maraming memories, doon na siya lumaki. Amen. Basta yung mga memories niya. Amen. Tapos, hindi mabenta yung bahay. Nabenta lang yung bahay the moment na nag-pray siya nung November na, Lord, sige, pagod na ako, I surrender. Kung need mong ibenta talaga yung bahay, sige, I surrender it to you. Wala pa pong isang linggo na benta yung bahay. Amen. So sometimes ganun din si Lord sa atin. Parang yung kapit natin sa material na bagay, sobrang higpit. Ayan, na hindi natin alam, yun na pala nagpapabigat ng buhay natin. Amen. Kasi tawag dito, yung picture po dyan, sana pala sinama ko, alam niyo po yung picture ng batang may teddy bear, tapos si Lord hinihingi yung teddy bear niya. Tapos ayaw niya ibigay kasi Lord, valuable sa akin itong teddy bear na to. May picture po dito sa ating tithes and offerings. Ayan. So sabi niya, Lord, ayoko ibigay kasi ang tagal-tagal na teddy bear na to, kahit sira-sira na siya. Pero hindi niya alam sa likod ni Lord, may mas malaki at mas magandang teddy bear na gustong ibigay si Lord sa kanya. Amen. So sa bagyo ng buhay natin, sometimes pinaparanas ni Lord yun kasi gusto niyang may mga itapon na tayo sa dagat. O Jenny, yung prayer mo, apply natin dito. O, sa kailaliman ng dagat. O sino po nakakapansin pag ganun yung prayer ni Jenny? O, di ba? Tapon mo, Panginoon, sa kailaliman ng dagat. Amen. Diver pala si Lord, no? Amen. Kasi natatapon sa kailaliman ng dagat. Amen. Praise God. So sometimes, sa buhay natin, God wants us to let go of things, amen, na hindi naman makakatulong sa buhay natin. Amen. So, hindi lang po to material na bagay ha. Minsan, it's a relationship. It's a bad relationship na hindi natin ma-let go. Amen. Mga relasyon na nagsisettle tayo kasi pakiramdam natin wala nang darating na mas better. Amen. Mga relasyon na niloloko tayo, sinasaktan tayo. Amen. So, minsan nagpaparana si Lord, nagpapadaan siya ng bagyo sa atin. Kasi nga, gusto niyang baguhin yung heart natin at mag-let go tayo sa mga bagay na nakakabigat sa atin. Amen. Same concept lang po yan sa Acts 27:18. Nangyari din po yan kay Paul. Amen. So we took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. Amen. So, yung concept po na pag yung bagyo ay yung barko binabagyo at nagtatapon ng cargo. Amen. Para hindi siya lumubog. Amen. So yung una po, importante yung buhay nyo. No? Yung pangalawa naman po is, hahayaan mo ba yung sarili mong malunod? Hahayaan mo ba yung sarili mong masira yung barko mo just for the sake dun sa mga material na bagay na dala mo? Amen. And ano pong sinasabi ni Jesus? Amen dito, no? Sinasabi niya po dito, ayan. Si Jesus po kasi wala siyang attachment sa material things. Ito po sinabi to ni Jesus bago siya sumakay dun sa boat. Ayan, doon sa Jesus calms the storm. Ano po yun Matthew 8:23-27. Ito po yung sinabi ni Jesus bago po siya sumakay doon. Sabi niya doon, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Amen. Another disciple said to him, "Lord, first let me go and bury my father." But Jesus told him, "Follow me and let the dead bury their own dead." Amen. So si Jesus po, ayan, pinakita niya po sa atin, yung dapat maging detached po tayo sa mga material na bagay or sa mga bagay na hindi nakakatulong para sa paglapit natin sa Kanya. Makikita niyo po dun sa verse 21 and 22, yung isang disciple niya po yan pansinin niyo po, sinabi niya po dyan, disciple niya po yung nagsabi doon, "Lord, pwedeng ilibing ko muna yung tatay ko." Sinabi ni Jesus, "Let their dead bury their own dead." Amen. Ang sabi po ng mga Bible scholars, ang sinasabi po kasi dyan ng disciple na yan, yung tatay niya matanda na, may sakit na, pwede bang bago niya sundan si Jesus, antayin niya munang mamatay yung tatay niya. Amen. Ang sabi ni Jesus, "Let the dead bury their own dead." Amen. So tawag dito,
kung aantayin pa natin yung mga bagay na to, pigilan tayo para lumapit sa Panginoon or sundin siya. Amen. Kailan pa natin siya susundin? Amen. Kailan pa natin siya, kailan pa tayo magsaserve sa Kanya? Amen. Are we going to choose our excuses? Amen. Or are we going to decide now and follow Jesus? Amen. So yun po yung ating second pointer. Ang bilis lang ng ating word ngayon. 6 o'clock na. Last pointer po natin. Ayan. The one we're with during a storm matters. Ayan. So pag may bagyo, yung mga taong kasama natin, yan, mahalaga po. Yan. Sino yung mga kasama natin sa bagyo? Bakit po mahalaga? Tawag dito, sayang hindi ko po nalagay yung picture dyan. Nakita nyo na po yung picture na yung nasa bangka sila, tapos bumabagyo, tapos kanya-kanya sila nang gawa ng maliliit na bangka doon sa malaking bangka. Ay, sayang hindi ko nalagay. So, meron pong picture na gano'n na sa isang malaking barko, tapos may bumabagyo, ngayon sinisira nila yung barko para gumawa ng maliit na bangka para sa kanila. So parang pinapakita ng picture na yun is, kanya-kanya na to. Parang kanya-kanya na to kung sinong maliligtas. Amen. So, napaka-importante po na, tawag dito, yung the one, kung sino po yung kasama natin sa storm. Amen. Sa lahat ng bagyo, ayan. Sino po ba yung kasama natin? Yan. Possible na partner, possible na asawa, possible na friend, amen, kapatid, magulang, amen. So, lahat yan nagmamatters. But, sa lahat ng yan, amen, pinaka-importante yung relationship natin kay Jesus, amen. Kasi sa lahat ng tatlong kwento na to, ay, anak, paano naman ako? Sa lahat ng tatlong kwento na to, yan, balik tayo sa picture natin kanina. Yan. Yan. Si Jonah, si Jesus, at saka si Paul. Sino lang ba yung nakapagpatigil ng bagyo? Amen. Sino lang ba yung nakapag-calm ng storm? Amen. Si Jesus lang. Amen. Pero hindi naman laging kinakalm ni Jesus yung storm. Amen. Pero yung assurance na lagi niya natin siyang kasama at hindi niya tayo papabayaan, yun na yung promise niya. Amen. Tawag dito, anong sabi po sa John 16:33? Ayan, anak, ulit pa. Ayan, John 16:33, ito po, ayan. I have told you all this so that you may have peace in me. Amen. Are we peaceful with our relationship with Jesus? Amen. Here on earth, you will have many trials and many sorrows and many storms. Amen. But take heart because I have overcome the world. Ayan. Promise na po yan ni Jesus sa atin, na overcome niya na yung world. Amen. Kailangan na lang natin magtiwala sa Kanya, kailangan natin mag-surrender sa Kanya, kailangan natin mag-obey sa Kanya, kailangan natin ibigay yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Katulad po nung pag-calm ni Lord sa storm, no? Natutulog siya. Amen. Eh, yung mga disciples niya, tao dito, talagang natutiluro sila, talagang takot silang mamatay. Ayan. Takot silang mamatay. Kaya ginising nila si Jesus. Anong sinabi ni Jesus? You of little faith, hindi ba kasama niyo ko? Amen. Bakit kayo nag-aalala? Amen. So, anong ginawa niya? Pinatigil niya yung storm. So, ano pong lesson doon? Kulitin po natin si Jesus. Gisingin po natin siya. Ayan. Parang totoo yata yung kanta ni Gary V. Natutulog ba ang Diyos? Paano ba gisingin ang Diyos? Amen. So, tawag dito, by prayer. Ayan. At actually, hindi naman, parang totoo nga naman yun, no? Kasi sinabi ni Jesus, di ba, the parable of the persistent widow, yun nang ulit, no? Nabigyan ng hustisya yung pagkakamatay ng anak niya. And the parable of the persistent neighbor, yung kapitbahay na nagkaroon ng bisita at wala siyang ipapakain, ang kinulit niya yung kaibigan niya. Amen. So sabi ni Jesus, kahit ayaw niyang bigyan ng hustisya, itong balo na to, kahit ayaw niyang bigyan ng pagkain, itong kapitbahay na to, dahil sa sobrang nilang kulit, bibigyan niya ng hustisya, bibigyan niya ng tinapay. Amen. And ganun din po yung relationship natin kay Jesus. Hindi natin alam. Amen. Baka patigilin niya yung storm. Ako naniniwala po ako sa miraculous power of Jesus na marami na po ako na-experience niya. Lalo na yung sa bagyo. Ginugel ko po yung bagyo na hindi ko po alam kung bago yung pandemic yun or after yung pandemic, yung lumihis. Amen. Hinanap ko po siya, lumitaw po Typhoon Odette, tas on yung
Ayan. So, sorry po, hindi ko nakulangan na po ako ng oras. Pero gusto ko ipakita sa inyo na nung time na yun, nagpa-prayer. Uso po yung prayer brigade nun sa FB. Talagang ang dami-dami nagpo-post. Parang, wow, ang daming Kristiyano bigla. Parang mag-pray po tayo. Pero dahil ako naniniwala po ako noon, nag-unite po yung buong Pilipinas para ipag-pray yung Pilipinas nun. Kasi kakatapos lang ng Yolanda eh. Amen. So parang ayun na po nila maranasan yun. Kaya ayun, lumihis po yung bagyo. Amen. So sino po bang kasama natin sa bagyo? Because the one we're with during a storm matters. Amen. Amen po ba? So ayan po, palakpakan po natin si Lord. Ayan po ang ating lessons in the storm. Ayan, bago po natin awitan ng Panginoon, mag-recap lang po tayo. So una po, no one is exempted from the storm. During a perilous storm, your material things don't matter. And yung third point po natin, the one we're with us during a storm matters. Ayan. And ayan po yung ating reflection question. Ayan. So basahin nyo na po para habang nagpipray kayo, makapag-isip na po kayo ng sagot sa reflection question. Madali lang naman po yung reflection question natin. Anong story po yung nag-resonate sa inyo or yung nag-impact sa inyo? Bakit? At ikwento nyo lang po. So gusto po namin malaman yung thoughts niyo, yung praise reports niyo, kung bakit yun po yung kwentong pinaka nag-resonate sa inyo. So sinama ko po lahat ng topics natin sa series natin, yung surviving the storm, yung the eagle, the house, the roots, and then yung causing the storm to others, to the Lord, and to ourselves. And yung topic po natin today, no, yung walang exempted sa storm. Amen. And during a perilous storm, hindi po mahalaga yung material things natin. Amen. And then yung last po is yung sino bang kasama natin sa bagyo. Yun po ang mahalaga. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Ayan. At awitan natin ang Panginoon. Ayan. So let's close this Dawn Watch session po, no, na ino-honor natin ang Panginoon, pinipraise and worship natin siya. And of course, manalangin tayo. Lumapit tayo sa Kanya. Katulad po ng third pointer natin, no. Nasa Panginoon, nasa desisyon niya kung patitigilin niya yung bagyo. Pero kung kukulitin natin siya, baka sagutin niya tayo. So right now, church, I know each and every one of us in this place right now, may dinadala, may bagyo na nararanasan, may problema. Ilapit lang po natin yan sa Panginoon. Nakikinig po siya. Amen. And malay natin, katulad ng prayers ni Abraham at saka ni Hezekiah at saka ni Moses, na nabago nila isip ng Panginoon, mabago din natin yung isip ni Lord. Matouch natin yung heart niya para ibigay ng Panginoon sa atin yung hinihiling natin. Hallelujah. Uwitan po natin si Lord. Kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan katulad ng pagsinag ng iyong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong
wakas nitong buhay. O dakila ka, Panginoon! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, o dakila! Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maghingang kang wakas nitong buhay. O dakila! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, o minsan pa! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay tunay na dakila, Panginoon, tapat, Lord God. Kayo ay mapagmahal, mapagpatawad, Panginoon. Hindi kayo madamot, Panginoon, at hindi nyo tinataboy, Lord God, lahat ng lumalapit sa inyo, Lord God. Makasalanan man yan, Lord God, o hindi, Panginoon. Naglilingkod man sa inyo yan, or hindi, Panginoon. Bago or lumang Kristiyano man yan, Panginoon, wala kang tinataboy, Lord God. Lahat ng lumalapit sa inyo, Panginoon, is tinatanggap mo, pinapatawad mo, Panginoon. And for that, Lord God, we're so grateful, Panginoon, sa abundance, Lord God, ng grace and mercy, Lord God, na binibigay mo, Lord God, sa lahat, Lord God, ng lumalapit sa inyo, Panginoon. And right now, Father God, itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang mga lugar, Lord God, na nakakaranas ng sakuna, Panginoon, lalong-lalo na, Lord God, sa Dubai, Panginoon. Oh, Lord God, Jesus, Panginoon, alam namin nag-work kayo, Lord God. Work mightily, Panginoon. Send forth your Holy Spirit in that place, Panginoon. Utilize, mobilize, Panginoon, yung mga Kristiyano sa lugar na yun, Panginoon, para po magamit ng opportunity, Lord God, na ito para mapalaganap, Lord God, ang iyong salita, Lord God, ang magandang balita, Lord God, sa buhay ng aming Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo, Panginoon. Oh, Lord God, alam namin, Lord God, sobrang maraming hassle, sobrang maraming nasirang gamit, Panginoon. And kahit may mga tao ring namatay, Panginoon,
na nawalan ng buhay, Father God. But in spite of all of that, Lord God, we believe that everything happens for a reason, Panginoon, that you are sovereign, Lord God, sa lahat ng yun, Panginoon. No one is exempted, Lord God, sa goodness and blessing, Lord God, na pinapadala mo sa amin, sa init ng araw, Panginoon, sa lamig ng panahon, sa ulan, Panginoon, pati sa bagyo, Lord God. And right now, Father God, we pray, Father God, that more people get to know your power, Lord God, your majesty, Lord God, sa mga bagay na to, Lord God. Na hindi kayo, Lord God, selfish, Panginoon. And you want us, Lord God, all, Lord God, to come to your glory, Lord God, to come to your throne of grace, Lord God, with confidence, Panginoon. And right now, Father God, we lift up, Lord God, to you as well, Lord God, this church, Panginoon. Thank you, Lord God, sa buhay, Lord God, ng lahat na naglilingkod, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon. And lahat ng members, Lord God, na meron kami, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And right now, Father God, itinataas ko po, Lord God, ang dalahin, Lord God, ng puso ng bawat isa, Panginoon. Oh, Lord God, bless us with peace right now, Panginoon. Bless us with joy, Panginoon. Let our hearts overflow with love for one another, Panginoon. For this is your church, Father God. This is your hospital for the sick, Panginoon. O Lord God, naway dalangin namin, Panginoon, mas marami yung mag-rise up ng mga doktor, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon, na handang tanggapin, Lord God, yung mga kaluluwa na dadalhin mo dito, Panginoon, na nangangailangan, Lord God, ng gamot, Lord God, ng kagalingan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. O Lord God, let your church shine in this community, Panginoon. Let this church, Lord God, bring saltiness to this community, Panginoon, dito sa Savannah, sa Zarina, Lord God, sa Timog, Lord God, sa buong barangay Kawayan, Panginoon. Oh Lord God, you have put us in this place, Lord God, for a reason, Panginoon. And itinataas din po namin, Panginoon, Lord God, yung church building namin, Panginoon. Oh Lord God, sumisikip na po kami, Lord God. Thank you, Lord God, dahil in spite that we have a very small place, a very small community, Panginoon, marami pa rin po kayong dinadala, Lord God, na kaluluwa dito, Lord God. And thank you, Lord God, ginagamit mo, Lord God, lahat ng ministeryo, Lord God, na meron kami, lahat ng volunteers na meron kami, Panginoon. Oh Lord God, help us, Lord God, to have patience with one another, Panginoon. Dahil hindi po madali, Panginoon, ang magtimpe, Lord God, ang mag-adjust, Lord God, sa iba't ibang ugali ng bawat isa, Panginoon. But as you have said in your word, Lord God, your church is one body but with many parts, Panginoon. Lahat po kami, Lord God, sa simbahang ito, Lord God, is may kanya-kanyang role na ginagampanan, Panginoon. And dalangin namin, Father God, is matuto kami, Lord God, na tanggapin yun at yakapin, Lord God, yung role, Lord God, yung responsibilidad, Panginoon, ibinigay mo sa amin, Lord God. Because this is a privilege, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo, Father God. So thank you, Lord God, for this church, Lord God, for this family, Lord God, that we have here in this place, Panginoon. Lord God, in this world, only two family will stay, Panginoon. Through and through, Panginoon. Yung mga family namin, Lord God, sa tahanan namin, Lord God, na araw-araw namin nakikita. And yung family namin, Lord God, dito sa church, Panginoon. Na minsan mas madalas pa namin kusamang kumain, Lord God, kaysa sa sarili naming pamilya, Father God. And we pray, Lord God, that we get to appreciate that, Panginoon, because it's a blessing. It's a gift from you, Panginoon, to build relationship, Lord God, to one another, Panginoon. Yung meron kaming matatakbuhan, masasampungan, Lord God, yung masasabihan ng problema namin, Panginoon, yung magsispeak yung wisdom mo, Lord God, sa pamamagitan, Lord God, ng mga kasama namin dito sa church, Lord God. And for that, we're grateful, Father God. Thank you, Lord God, because through the storm, Panginoon, you have reminded us, Panginoon, that no one is exempted, Panginoon. Through the storm, Panginoon, you reminded us, Panginoon, na hindi mahalaga yung mga material na bagay, Lord God. Sometimes, Lord God, we just have to allow you and let you, Lord God, let those cargoes, Lord God, na nagpapabigat ng buhay namin, Lord God, na pag hindi namin binitawan, Panginoon, lulubog, Lord God, yung kanya-kanya naming mga barko, Panginoon. Help us, Lord God, to surrender those, Panginoon. And yung third pointer po namin, Lord God, through the storm, Lord God, importante, Lord God, kung sino yung kasama namin, Lord God, sa bagyong yon. Thank you, Lord God, that we have our spiritual family, we have our physical family, Lord God, but the most important person, Lord God, na pwede namin makasama, Lord God, sa lahat ng bagyo ng buhay namin, Lord God, is ikaw, Panginoon. Because only you have the power, Lord God, to calm the storm, Lord God. Sometimes, Lord God, yung storm na need mong kalmahin, hindi yung storm sa labas but also, Lord God, yung storm, Lord God, na nararamdaman namin sa puso namin, Lord God. So right now, Panginoon, we pray, wala namang bagyo ngayon, Panginoon, sa labas. But Lord God, sometimes may bagyo, Lord God, sa isip at puso namin, Lord God, yung bagyo ng galit, Panginoon, yung bagyo ng inggit, Panginoon, yung bagyo ng worries, anxieties, depression, Panginoon. Oh Lord God, calm them right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Yung bagyo ng sakit, Panginoon, heal them right now, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon.
Thank you, Lord God, sa umagang ito, Lord God, na kami pinagsama-sama mo, Panginoon. At sandali lang po kami maghihiwalay, Panginoon. But that will not hinder us, Lord God, but mas lalo pa kami, Lord God, gaganahan, Panginoon, mag-attend ng church, Lord God, to encourage one another, Lord God. Because that's your greatest purpose as well, Panginoon, that we love one another, Panginoon, just as you have loved us, Father God. So thank you, Lord God, sa umagang ito. Itinataas po namin, Lord God, lahat ng gawain namin, Father God, yung reflection time namin, yung Bible quiz namin mamaya, yung Sunday Bites bukas, yung Sunday Service bukas, Panginoon. Bless you po, Lord God, lahat ng ministers, ng workers, ng volunteers, ng ministry heads, Panginoon, and yung pastor po na magsasalita bukas, Lord God, si Brother James, Panginoon. We pray, Father God, that we have a good communication bukas, Lord God, sa plano po, Lord God, ng Abundant Life Main, Lord God, sa Abundant Life Church Angeles, Panginoon. O Lord God, we pray, Lord God, for a good relationship, Panginoon, and we pray, Lord God, na suportahan nila, Lord God, itong church na to, Lord God. Because, Lord God, sobrang lumalaki yung, Lord God, yung members ng church namin, Panginoon, and we need, Lord God, help, Lord God, to move to a better place, Lord God, so that we can bring more souls to you, Father God. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Kayo ay patuloy, Lord God, na nagmamahal sa amin, Lord God, kaya patuloy rin namin kayo, Lord God, dadakilain, itataas, pasasalamatan, Lord God, pagkat, Lord God, kayo ay hindi madamot, mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad, Lord God, sa inyong mga anak, Lord God. Tunay na kayo ay dakila at tapat, Panginoon. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, Church. Thank you po and God bless. Maraming pong salamat.